Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Andito po muli yung Council TV page muling nagbabalik at hindi na tayo maka-live at ito nga, mga naka-live ang ating mga kasamahan. Una ay si Ate Glo at sumunod ay si Sis Hayat at kung hihintayin ko pa ito ay baka makatulog na naman tayo, no? So, kukumustahin ko lang kayong lahat. Bagamat ang ating channel ay lulubog lilitaw, gaya ng inyong host na lulubog lilitaw, eto na. Sino ba ang ating re-reactionan? Ayan. Short video lang tayo, no? Hindi tayo masyadong mahaba. Tungkol dito sa live ni Berador kanina, na kung saan ay may nag-comment na di umano ay hindi nakatanggap si Berador ng sobre. At ito yung topic ni Berador kanina sa kanyang live. So, basahin lang natin itong comment ni Ma'am Lydia Florida. Ma'am Lydia Florida, shout out sa'yo. Basahin lang natin, ano. Baka hindi nabasa ng, hindi narinig na iba. Ang sabi dito, ang dahilan ng pampalaki ng issue ni Berador ay yung hindi siya nabigyan ng sobre sa second anniversary kasi ang pera lang naman talaga ang magiging sentro ng gulo. Masyado kasing niyayakap ni Duklab ang pagiging scouter niya kay Beyonce. So, dito, mali naman po yung comment nyo dito, ma'am. Mali yung comment nyo dito. Nasasabihin mo na hindi siya nabigyan ng sobre sa second anniversary. Ang tanong po ba dun sa first anniversary, nabigyan po ba si Berador ng sobre? Dahil kahit kailan hindi natin na nakikita na itong mga kabady ni Kuya Bal ay naaabutan ng mga ganitong mga pasobre. Pag doon sa Keyboys ni Kalinga Prab, ay yun, medyo nakikita natin ay may mga bigay din ang ibang mga sponsor. Pero dito kay Berador, wag naman natin gawa ng kwento na puro kasinungalingan. Dahil kitang-kita naman natin na walang nagbibigay dito kay Berador ng mga pasobre na yan. So, pagdating doon sa mga issue, doon sa pagpalaki ng issue, nakikita nyo naman, content lang nila yon. Tapos, ito pa yung mga kadramahan ng iba. Kaya siya daw, doon sa live ni Kuya July, meron daw di umano namatay. Namatay daw, di umano inatake dahil sa hindi pagdalo ni Bibi Beyonce sa, tawag nito, sa birthday party ni Papa Eds, diba? So, may mga inatake ko, no? Maniniwala ba kayo na may mga ganon? Para sa akin kasi, bakit? Pag may mga ganon, at halimbawa, totoo man yung nangyari yung ganon, ibig sabihin yung buhay nyo, tinutok nyo na lang dito sa mga labdim-labdim na ito. Masyado yung nilawakan yung inyong imahinasyon, lumampas kayo sa boundary, kumbaga napunta sa ibang, napunta kayo doon sa Encantadia, no? Na puro imahinasyon. Mga guni-guni. So, eto na. Sa tingin nyo ba, hindi ba pumunta si Baby Beyonce? Alam niyo naman, siyempre, ang gagawin nitong mga ito ay medyo padrama-dramahin kayo para masuspend kayo, para siyempre, para nga naman na matrill kayo, abangan natin dahil yung gawa ng kwento. Kayo na may mga paniwalang-paniwala, no? Pag sinabi lang, nakakalungkot po na pangyayari dahil mukhang hindi makakarating si Baby Beyonce, iyak-iyakan kayo ni Dr. Lab. sa tingin nyo, hindi dumating si Beyonce. Halimbawa, pagpalagyan na natin hindi dumating, ito ba'y katapusan na ng mundo ninyo? Halimbawa, may ginawa yung tao, may importante kaysa dun sa birthday. Diba? Sabihin na natin, importante yung birthday dahil ito isang taon lamang sa isang beses. Paano halimbawa kung may nasabay na halimbawa? Mas importante at kailangan unahin yun regarding sa eskwelahan nila. Halimbawa, mga ganun. So, siyempre, unahin niya yung dapat niyang unahin. At yun namang pagkikita nila kahit hindi naman birthday, pwede naman silang magkita, di ba? So, masyadong OA yung naririnig ko mga reaction kanina patungkol doon sa kesyo may namatay, baka nga naman may namatay, hindi naman kasali doon sa sa usaping hindi pagdalo ni Beyonce doon sa birthday party, pambira. At saka mga guys, total ginagawan din lang naman ng issue nila na itong si Papa Eds natin ay mayroon ng jowa at yun ang kanyang mahal. Kasi alam niyo mga guys, hindi man yan malabas ang kwento. Sabi nga, hindi man mag-usok kung walang apoy, no? So, ibig sabihin, may apoy, kaya umuusok. Ngayon, ipanatag natin, ikalma natin yung sarili natin, tanggapin natin kung hindi man sila magkatuluyan, at tanggapin natin kung ang love team nila hanggang doon na lamang, tanggapin natin, inindami natin kadramahan sa buhay. At pati itong mga pasobre na ito, ay inyong inuungkat. Sa totoo lang, hindi naman nakikita naman natin kung gaano katuwid itong si Berador, at hindi hugawain niya ng mga taga sa amin. Oo, yung manloko ka ng kapwa mo, yung mag-abang ka diyan sa sa mga pabigay, mga ganyan. Nakikita nyo naman si Berador, kahit wala yung pasobra diyan matinong tao si Berador at may prinsipyo naman yan, kahit papangit-pangit lang yan sa paningin ninyo at ikinukumpara nyo doon sa mikoy nyo, ay may dignidad namang tao si Berador kumpara doon. Di ba ga? Nasasabihin nyo, madam, dito na
hindi nakatanggap sa second anniversary. Bakit? Doon sa first anniversary ba ay nakatanggap ba si Berador ng mga pasobre nyo at ulit-ulit nyo yan dyan sa inyong comment section, ano? Doon sa comment section ni Berador. Bigyan nyo nga kami ng preba kung may naalala kayo na si Berador ay nabigyan ng sobre, no? O, kagaya nga niyang pagsasalita dyan ni Jelomags na kesyo may hudas, di umano. May hudas, di umano dito sa Kalingap. No? At tapos meron din nag-comment sa akin, dito na si, ano bang pangalan nito? Ay parang naano ko doon sa kabila pala. Na ako raw yung hudas. Pambira ka naman. Ako raw yung naghudas, ano? Kaloka ka. Ano ba pangalan nitong yawa na to? Ako yung aanuhin mong naghudas. Ano bang hinudas ko? Ano bang hinudas ko sa Kalingap? O, ito, sabi ni Yen Salisali. Sino ba tong si Yen Salisali? Si Tibo ba to? Ikaw ba to, ano? Ang sabi mo dito, sa totoo lang, ikaw ang hudas sa Kalingap at saka si Hasang Bilat Balahura. So, ibig sabihin, pagka ganito ang mga kwento, ang mga comment, ito ay mga kampo ni Rowena, ano? Ganito naman yung mga bastos. Ito, yan pa naman yung pangalan niya. Baka nga siya. Tapos, baka gumamit lang ito ng ibang picture, ano? Ibang account, no? Ayan yung kanyang ginamit na account, oh. So, Yen Salisali. Ito ba apelyido mo? Ka. Yen Salisali. Tanungin lang kita. Ano ba ang ihinudas ko dito sa Kalingap? Give me the proof. Yung may ebidensya ka na ginawa kong kahudasan dito sa Kalingap, no? Kung ikaw ay hudas, huwag mo akong igaya sa pagkatao mong bulok, ha? Dahil ako, wala akong hinudas kahit kailan na kapwa ko. Ha? So, yun. At hindi ko kamag-anak si Judas. Kung kamag-anak mo si Judas, ikaw yun, hindi ako, ha? So, yan, malinaw, ha? Tayo ay nagano lamang dito sa ano na to, sa mga comment dito kay Berador doon sa kanyang live na kesyo ay nito, hindi nakatanggap di umano si Berador ng sobre. Matagal na hong hindi nakakatanggap si Berador ng sobre at kaya wag tayong gumawa ng chismis, ano? At harap-harapan yung inyong paggawa ng chismis na wala naman kayong basihan. Ngayon kung may basihan kayo, abay maglapag kayo diyan sa katunayan na nakatanggap nga si Berador ng sinasabi ninyong sobre. Ha? Wag kayong gumawa ng kwento at mga nakakahiya kayo. Di ba? So, ayun, tayo may next upload, ano? Abangan yung aking upload patungkol naman ito dito kay Papa Joms at kay Baby Carla natin. Ayan. So, ayan, thank you very much sa inyong lahat and God bless. Na, ayan, hayaan mo na lang, Berador, yung mga basher mo at sa totoo lang, itong mga tao ito, wala tong mga ano sa buhay, walang mga kaligayahan to sa buhay. Ibig kong sabihin, mga miserable yung buhay nila, kaya kung ano yung nararanasan nila, gusto nila ay ipadama rin dun sa iba, no? Gusto nilang mandamay sa miserablehan ng buhay nila. Tayo, okay na tayong wala tayong kapirahan, basta importante tayo ay malakas at malusog, okay lang yan, kahit walang pera, di ba? Huwag lang tayong maghangad ng hindi natin pinaghirapan. Yun, mas masarap kumain nasa sarili mong pagod, sa sarili mong pinaghirapan, no? So, kaya, doon sa mga nagsasabi na, kaya nagpapagulo si Berador, dahil walang natanggap na sobre, ay excuse me, wala pa akong narinig na si Berador ay tumanggap ng mga paganyan, ano? Kung meron man, na hindi ko alam, baka pwedeng pakis-senyo sa akin, para na malaman ko kung ito nga ay nakatanggap o hindi. Pero sa pagkakaalam ko, wala itong natatanggap na sinasabi ninyo mga pasobre-sobre nyo na yan. Maraming salamat, and God bless po sa inyo. Bye-bye!